Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa anti-drug campaign nito, lalo pang lumiit ang mundo kasunod ng nilabas na dokumento ng International Criminal Court o ICC. Senado pag-uusapan kung anong tulong ang maaaring ibigay kina Senator Bongo at Senator Ronald De La Rosa kaugnay sa inilabas na dokumento ng ICC. At nakabinbing mga proyekto ng Department of Public Works and Highways tatapusin muna bago magsumite ng bagong proposal. Naniniwala si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na lalo pang lumiit ang mundo ng mga umano'y kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatupad ng anti-drug campaign nito. Kasunod ito ng nilabas na dokumento ng International Criminal Court o ICC kung saan pinangalanan ang umano'y co-perpetrators ng dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap nito. Naniniwala rin ang kongresista, marami sa mga nabanggit ang umano'y magtatago na. In laying down the charges against Duterte, the ICC prosecutor also just made the world smaller for his co-perpetrators by naming them. They include Bato de la Rosa, Bongo, Vitaliano Aguirre II, and several PNP officials. Time and again, we warned these people, even from prison, that this day will come. Like Duterte, they did not listen. Mayayabang pa sila. Many of them will now go into hiding, joining Bato on the lam. No matter. Justice will always catch up with them. Justice will be served. Sinagot ni Senator Bongo ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court kaugnay ng kasong kinahaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, pag-uusapan naman sa Senado kung anong tulong ang maaaring ibigay kina Senator Bongo at Senator Ronald De La Rosa kaugnay ng usapin. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Pinabulaanan ni Senador Christopher Lawrence Bongo ang aniyang mga aligasyong nakasaad sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court o ICC na nagmula sa Office of the Prosecutor. Partikular ito sa co-conspirators o mga kasabwat umano sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC kaugnay ng War on Drugs campaign. Kabilang sa mga pinangalanan ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Duterte, kabilang na si Senador Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa. Tinawag ni Senador Bongo ang pahayag ng ICC prosecutors na walang batayan, may pinapanigan at hindi patas. Iginit din niya na wala siyang kaugnayan sa mga tungkulin at responsibilidad noong siya ay nagsilbing Special Assistant to the President mula June 2016 hanggang October 2018. Gayon din noong siya ay nagsilbing Executive Assistant to the Mayor of Davao City mula 1998 hanggang 2016. Paglilinaw pa ng senador, hindi kailanman siya napabilang nagkaroon ng kaalaman o otoridad sa mga naturang alegasyon. Mali rin anya ang pahayag na siya ay naging Chief of the Presidential Management Staff noon dahil hindi kailanman napunta sa kanyang responsibilidad na iyon. Dinipensahan naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang mga kasama nitong senador na pinangalanan ng Office of the Prosecutors ng ICC. Kabilang dito si Senador Ronald Bato de la Rosa na dating nagsilbing hepe ng Philippine National Police sa panahon ni Duterte. Sa isang panayam, binigyan diin ni Senador Ping na dapat igalang ang mga lokal na korte sa bansa. Anya, kung may arrest warrant mula sa ibang bansa kabilang ang ICC, kinakailangan itong dumaan sa lokal na hukuman. Dapat rin na may kaukulang utos ng Korte ng Pilipinas para maipatupad ang arrest warrant mula sa foreign entity. Dagdag pa ni Lacson, pag-uusapan sa Senado kung anong tulong ang maaaring ibigay sa mga kasamahan nilang nasasangkot sa ICC. Pag-aaralan din anya ng mga abogado ng Senado kung ano ang nararapat na hakbang sakaling dumating ang ganitong sitwasyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Iginiit ni House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na walang matibay na batayan para imbestigahan ng Kongreso at iba pang investigating bodies ang alegasyong text messages sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Officer Undersecretary Adrian Bersamin sa umunoy kickback sa budget insertions. Ayon sa kongresista, ito ay hanggat hindi si Bersamin ang nagpapatunay ng authenticity ng umano'y komunikasyon. Ginawa ni Congressman Redon ang pahayag sa gitna ng patuloy na panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na imbestigahan ang seryosong akusasyong ito ng ombudsman. Hindi muna tatanggap ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng bagong project proposals hanggat hindi natatapos ang mga nakabinbing proyekto ng ahensya sa buong bansa. Kaya't kaugnay nito, hinikayat nila na i-report ang nasabing mga proyekto upang ma-auksyonan agad ng ahensya. Ang detalye sa ulat ni Jed Resina. Tapusin muna bago magsimula. Ito ang naging mariing paninindigan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa pagpapatigil ng bagong project proposals upang bigyang daan ang pagkumpleto sa mga proyektong matagal nang nakatenga sa bansa. Kaya nga ngayon, sinabihan ko sila, bawal kayo mag-propose ng bago hanggat hindi napopondohan yung mga hindi pa tapos. Hindi ako tatanggap ng kahit anong project na bago kung hindi napopondohan muna yung uncompleted. Sa buong bansa po yun? Sa buong bansa. Binigyang diin ng kalihim na ang hakbang na ito ay pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang mga nabinbing proyekto sa itinakdang panahon. Ayon sa kalihim, hindi hahayaan ng administrasyon na masayang ang pondo ng bayan sa mga proyektong hindi napapakinabangan. Dahil dito, hinimok ni Secretary Dizon ang publiko na direktang isumbong ang anumang substandard, sira o hindi natapos na proyekto sa kanilang mga lugar. Ako, yung naglalabas ng social media, nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. Nagpapasalamat ako kasi dapat naman talaga mainis tayong lahat pag may ganito eh. 'Di ba? All over the country to. Yung social media, tama yun, ilabas nyo. 'Di ba? Ilabas nyo kung, in fact, mananawagan pa ako. Kung meron pa kayong makitang unfinished, report nyo. 'Di ba? Pipilitin nating sumbong nyo tong mga dito. Kung meron silang hindi tinatapos, sumbong nyo, sasabihin nyo. Kung merong unfinished, tapusin natin. Aniya, mahalaga ang papel ng publiko upang malaman ng ahensya ang mga istrukturang kinakailangang mabigyan ng agarang pansin at pagsasaayos. Jed Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ang House of Representatives ng memorial service para sa yumaong si dating House Speaker Jose De Venecia. Pangungunahan ni House Speaker Faustino Bojidi III ang formal na talumpati ng pag-aalala sa buhay ni JDV o kilala rin sa tawag na Speaker Joe. Gayun din ang ilang former speakers gaya ni na dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo, Leyte Representative Martin Romualdez, Manny Villar at Feliciano Sonny Belmonte. Makikibahagi rin ang ilang senador sa eulogy. 5 beses naging House Speaker si Jose De Venecia na pumanaw sa edad na 89 noong February 10, 2026. Dinakip ng Bureau of Immigration ng isang Mongolian national sa Zambales dahil sa umunoy mga aktibidad na may kaugnayan sa paniniktik. Ayon sa mga otoridad, posibleng may seryosong implikasyon nito sa interes at seguridad ng bansa. Narito ang report ni Ryan Lacanlalo. Magkatuwang na inaresto ng Bureau of Immigration o BI, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang government intelligence agencies ang isang 30 anyos na Mongolian national sa isang aviation school sa Iba, Zambales. Kinilala ang suspect na si Bolba Athar Bold Eldani, isang graduating pilot student sa nasabing paaralan. Isinagawa ang operasyon noong February 12 sa barangay Lipay Dingin, Iba, Zambales.
Ayon sa BI, itinuturing na undesirable alien ang nasabing dayuhan dahil sa umano'y mga aktibidad na banta sa pampublikong interes at pambansang seguridad. Batay sa intelligence information, nagtapos umano ang suspect bilang jet fighter pilot at inihinala nga may kaugnayan sa pamahalaan ng China. Napag-alaman din na sa mga isinagawang flight exercises, nagsagawa umano ng aerial photography ang suspect sa Iba Airport at sa kalapit na Palawig River. Binigyang diin ng Bureau of Immigration na hindi nila papayagan ang mga dayuhang mapapatunayang sangkot sa mga aktibidad na hindi naaayon sa kanilang visa status. Lalo na kung maaaring makompromiso ang seguridad ng bansa gaya ng paggamit ng mga civilian training facility. Sa ngayon, nananatili ang suspect sa Bureau of Immigration Warden Facility habang nakabinbin ang deportation proceedings laban sa kanya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hanggang harvest season na lang ang natitirang supply ng imported na sibuyas ayon sa Department of Agriculture. Sa datos ng DA, nasa higit 4,400 metric tons ng pulang sibuyas ang natitira sa 82% ng mga cold storage warehouses, habang nasa higit 5,200 naman ang mga puting sibuyas at halos lahat ay imported. Tatagal hanggang February 19 ang supply ng mga pulang sibuyas, habang hanggang March 15 naman ang mga puting sibuyas. Bagaman may inaasahang darating na mga supply ng imported na sibuyas ngayong buwan, tatagal lamang ang mga ito hanggang sa Marso. Inalis na ng Department of Agriculture ang temporary ban sa pag-aangkat ng mga manok o poultry products mula sa the Netherlands. Kabilang sa mga maaari ng angkatin ang poultry meat, day-old chicks at mga itlog kung galing ang mga ito sa designated disease-free zones. Tiniyak ng Bureau of Animal Industry na sapat ang veterinary oversight at nagpapatupad ng mga hakbang ang the Netherlands para maiwasan ang transmission ng sakit mula sa mga manok. Magsisilbing major hub ang lungsod ng Taguig sa kauna-unahang underground railway system ng bansa na may 5 sa 17 istasyon ng Metro Manila Subway Project. Bukod sa Kalayaan Avenue at Bonifacio Global City, kabilang din sa itatayong mga istasyon sa Taguig ang Lawton East, Senate DepEd at FTI o Arca South. Ayon kay Mayor Lani Cayetano, patuloy ang pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa national government at mga private developers upang matiyak ang maayos at napapanahong implementasyon ng proyekto. Ang 33 kilometers Metro Manila Subway ay mag-uugnay sa Valenzuela City hanggang Parañaque na may koneksyon din sa NAIA Terminal 3. Samantala, naritong muli ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa ating live feed sa EDSA Bagong Barrio sa Caloocan. Dito po sa magkabilang linya sa kanang bahagi na papunta ng monumento at kaliwang bahagi na papunta naman ng Balintawak ay light to moderate ang current traffic situation. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX, sa mga luluwas ng Maynila at sa mga papunta ng Norte, as of 7:13 in the morning, makikita po natin dito sa may Kawayan Interchange ay may kaunting pagbagal na po, lalo na po yung mga northbound. At gayon din po na may pag-ipon dito sa may Mindanao Toll Plaza. Samantalang sa iba't ibang bahagi naman po ay tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan. At sa Pardo Service Road sa Cebu City, light to moderate naman po ang lagay ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. Nag-anunsyo ang China na hindi na kailangan ng visa ang mga turista at business visitors mula sa Canada at United Kingdom para sa mga biyahe na hanggang 30 araw. Narito ang report ni Jeffrey Reyes live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Simula nga sa February 17,
papayagan na ang mga Canadian at British nationals na pumasok sa mainland China ng walang visa at mananatili ito hanggang katapusan ng taon. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, layo ng hakbang na ito na palakasin ang turismo at people-to-people exchanges matapos ang pandemya noong COVID-19. Noon, kinakailangan pa ng mahaba at masalimuot na application process kabilang ang humigit kumulang na USD o $100 at $40 na bayad para makapasok sa China ang mga Canadian tourists. Dumating ang anunsyo matapos ang pagbisita ni na Canadian Prime Minister at UK Prime Minister ng UK kung saan nga ay napagkasunduan ang pagluwag ng mga patakaran sa paglalakbay at kalakalan. Ngunit mga kritiko ring nagbabala na ang pagpapalit na ugnayan sa China ay may kasamang mga alalahanin kaugnay sa human rights at national security. Inaasahan rin na daang-daang libong mga biyahero at negosyante mula sa Canada at United Kingdom ang mangingibago nga dito sa polisiya. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Nananatiling mahigpit at tensyonado ang ugnayan ng Estados Unidos at Europa sa gitna ng muling panawagan para sa transatlantic cooperation. Duda pa rin ang mga leader ng Denmark at Greenland sa pagbawi ni US President Donald Trump sa pahayag nitong pag-angkin sa Greenland. Narito ang balita ni Nico Chicano. Naging simbolo ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Europe ang Greenland, isang autonomous territory ng Denmark. Kahit binawi na ni US President Donald Trump ang sinabi nitong pwersang pagkuha ng pamamahala sa Greenland, nananatili pa rin maingat ang mga leader ng nasabing kontinente. Sa Munich Security Conference, tiniyak ni US Secretary of State Marco Rubio ang pakikipag-alyansa sa Europe. The United States of America will once again take on the task of renewal and restoration, driven by a vision of a future as proud, as sovereign, and as vital as our civilization's past. And while we are prepared, if necessary, to do this alone, it is our preference and it is our hope to do this together with you, our friends here in Europe. For the United States and Europe, we belong together. Ngunit, iginiit ni Rubio na kailangan sundin ng mga kaalyado nito ang vision ni Trump, lalo na pagdating sa national borders, soberanya at reformed global order. Bagamat nagbigay ng ginhawa sa mga delegado sa naturang event ang talumpati ni Secretary Rubio, marami sa kanila ang pumansin sa tila hindi patas na alok na partnership nito. Sinabi ni Danish Prime Minister Mette Frederiksen na naniniwala siya na nais pa rin ni President Trump na angkinin ang Greenland. Para naman sa Prime Minister ng Greenland na si Jens Frederik Nielsen, unacceptable ang pag-pressure sa mga mamamayan sa kanyang bansa. Ngunit may ilang hakbang na rin ang ginawa sa tamang direksyon. Nico Chicano, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakakuha pa ng 3 bangkay na mga nasawi sa lumubog na MV Trisha Kirstine ang Philippine Coast Guard sa isinagawang underwater operations kahapon, February 15. Sa kabuuan, nasa 57 na ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi dahil sa insidente. Higit 2 linggo na mula nang lumubog ang naturang ferry noong January 26, 2026. Magtatayo ang Albay Provincial Human Settlement Office ng nasa 150 prefabricated housing units para sa mga residenteng naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Narito ang report ni Jerry Galicia. Maglalaan ang lokal na pamahalaan ng Ginubatan katuwang ang Albay Provincial Human Settlements Office na humigit kumulang 150 prefabricated housing units para sa mga pamilyang nangangailangan ng relokasyon. Itatayo ang mga naturang housing unit sa Bubulusan Resettlement Site sa Barangay Bubulusan sa bayan ng Ginubatan. Nakikipag-ugnayan na ang mga opisyal ng pamahalaan
upang mapabilis ang paghahanda ng lugar at masiguro ang napapanahong paglilipat ng mga displaced families tungo sa mas ligtas na tirahan. Samantala, modular shelter units naman ang ilalaan para sa mga pamilya na apekto ng pagbaha, aktibidad ng bulkan at naitirang sinkhole sa barangay Masarawag. Nagpulong na ang Albay Provincial Human Settlements Office, Ginubatan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at ang Municipal Social Welfare and Development Office upang isapinala ang deployment ng mga temporary housing units. Nilagdaan na rin ng sangguniang palalawigan ng Albay ang isang resolusyon nagbibigay ng pahintulot kay Governor Noel Rosala na pumasok sa isang Memorandum of Agreement sa Department of Human Settlements and Urban Development para sa implementasyon ng naturang proyekto. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagningning ang kulay at saya sa tabok sa kauna-unahang Luminawa Float Parade. Tampok ang makukulay na karosa na sumasalamin sa kultura, kapayapaan at pagkakaisa ng mga mamamayan, kaya't hindi lamang ito naging kahanga-hangang tanawin, kundi isang makabuluhang pagdiriwang at promosyon ng mayamang pamana ng Kalinga. Narito ang report ni Grace Doctolero. Namayani ang diwa ng pagkakaisa at kultura sa ikapitong Budong Festival kasabay ng ika-31 anibersaryo ng pagkakatatag ng Kalinga. Pinangunahan ng pamahalang palalawigan ang Luminawa Float, tampok ang artwork ng dalawang magkakapit kamay bilang simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan. Kasama rin dito ang mga larawan ng kilalang Kalinga artist na si Wang Od at ng Yumaong Alonso Saclag Sr. Lagi nating sinasabi na diversify no yung inyong offering kasi you have so much to show, and is also one way of encouraging them to be creative by displaying kung ano yung imagery through the float parade no ng mga different municipalities, so we can be able to siguro understand kung anong meron sila through the display of their floats, and then makita natin how creative the people of Kalinga are. Sabi ni Secretary Frasco kanina, karamihan daw sa mga festival na napupuntahan niya, it's either they're going to portray yung mga produkto, mga ganon, or religious fiestas and others. Pero iba dito sa amin kasi culture ang papakita namin dito. Kinagiliwan ng mga manonood ang mga float ng 7 munisipalidad at ng Tabuk, kabilang ang Unoy Festival ng Tinglayan, Binungol at Machachaton Festival ng Balbalan, Slow Food at Salip Festival ng Pasil, Laga Festival ng Lubwagan, Sumkad Pinokpok ng Pinokpok, Mataguan Festival ng Tabuk City, Kape Festival ng Tanudan at Pamana Festival ng Rizal. Yeah, and I'm wearing my Kalinga colors today, so pretty happy about that. Oh, I love it. So when you come to the province, you get immersed in the culture as opposed to going to the tourist towns, that's more foreigners, more tourists, where here you're in the culture, right? So I really enjoy it. Nangunang munisipalidad ng Tanudan at tinanghal na grand prize winner na may 150,000. Pumangalawa ang Lubwagan na may 100,000 habang pumangatlo ang Balbalan na may 80,000. Ang iba pang kalahok ay tumanggap ng tig 50,000 bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap at pagiging malikhain. Tinanggap ng mga local chief executives at kinatawan ng mga nanalong munisipalidad ang kanilang mga premyo sa formal program sa Kalinga Sports Complex nitong February 14. Since Lubwagan is known as the capital weaving of Kalinga, we have here the Laga. Laga means weaving. Yeah. So we have this backstrap weaving. These are the different products of our weavers. No? So this is passed down through generations from of course, our ancestors. No? So we want to preserve this weaving, this backstrap weaving, because now there's a lot of machine printed materials which are
which they are copying the designs of our local weavers. And this kills the livelihood ng ating mga kababayan na naghahabi. We are portraying the weaving, the source of livelihood of Lubuagan, Kalinga. Ayan, napakaganda oh. Tignan mo, ito talaga, it depicts the history of Lubuagan. Kalinga. Ayan. Lahat ito may meaning, ma'am. Kaya nagagandahan talaga ako and I'm very proud of this product. Bawat float na nakaparada rito ay may kwento ng kani-kanilang bayan, produkto, kultura at tradisyon na pinagsama sa makukulay na disenyo, nagpapakita ng pagkakaisa at pride ng Kalinga. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Uusad na si Alex Ayala sa second round ng WTA Dubai Duty-Free Tennis Championship matapos mag-quit ang kanyang kalaban na si Hailey Baptiste ng Estados Unidos. Nakaranas ng abdominal pain si Baptiste kaya napilitan itong mag-quit sa umpisa pa lang ng second set ng kanilang laban. Hiniling naman ni Ayala ang agarang recovery ni Baptiste. Susunod na kakaharapin ni Ayala ang world's number 8 na si Jasmine Paolini para sa round 32 ng Dubai Tennis Championship. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 12 na nagsasabi, Ihilig mo ang iyong puso sa turo at ang iyong mga pakinig sa mga salita ng kaalaman. Apply thine heart unto instruction and thine ears to the words of knowledge. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayo magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Good morning! Happy Monday sa ating lahat! Good morning, Mom! Oh, di ba? Parang good vibes ang ating buong linggo. Simulan natin yan ng masayang activity ngayong araw. Simulan agad natin ngayong araw, madaming activities. Ano yan? At dahil National Arts Month pa rin, nagiging na kami, certified artist dito sa Good Morning Kuya. Lahat na yata na-try na natin. Pero meron pa tayong di natatry. At yan yung gagawin natin mamaya. Okay, mag-alala kasi iba't ibang arts ang pwede nating maging libangan, hobbies, at syempre, pwede nyo rin pagkakitaan. Okay, yun ha. Pwede pagkakitaan. Katulad nito, ayan, tingnan nyo. Speaking of! Ayan. Ano nga ba yan? Punta tayo dyan. Ayan. Tingnan nyo, parang kakaiba siya, di ba? Color lang. Oo nga eh. Pero kakaiba to. Nababasa nyo ba yung pangalan? So hindi na siya yung tulad ng mga paint na ginamit natin last time, no? Iba na siya. Parang kakaiba. Parang mas solid yung mga colors. Oo, hindi siya hindi siya Actually, liquid. naggaganyan ako, pero may numbers. Para alam, tas yung may numbers siya. Ayan o. Iba na yung gamit nating coloring material. Hindi na siya yung paano kaya yan? Kita nyo ba yan? Tsaka pakita natin yung mismo natin. Parang hirap nito, parang ini-imagine ko pa lang Pero parang ang ganda niya pag nabuo Challenging siya. Clay nga kaya to or paper? Mamaya, tanungin natin, di ba may bisita naman kayo? Inobservant. Oo nga eh, inunahan mo eh. Sorry na, ayun na nga. Mamaya alamin natin Mamaya kung yan paano sa ba amin. yan. Iba-ibang art na try natin. Joshua. Ano yarn? Ayan. Okay. O yun nga, nakita nga nila yung materials nga, di ba? Hindi na siya yung tulad ng usual paint na ginagamit natin. Yan ang pagkakaabalahan natin mamaya kasi gagawa tayo ng isang unique Na art. Na isa sa pinakamaganda talaga sa buong mundo talaga gamitin. Gagamitin daw recycled paper. Si OA naman
to. Sabi recycled paper daw. Recycled kasi. Kaya pala, ganun Diba? yung texture niya. Sabi ko na kanina, hindi siya clay eh. Recycled kasi siya, kaya napakaganda talaga siya. Isa sa mga suggested talaga, highly suggested material in the world. That's right. Oh, saya, di ba? Parang sa mga arts na ginagawa rin natin ngayon, parang bumabalik tayo sa mga childhood memories natin. Oo, pinag-paper mache Ayun yung mga ka, arts nung nakaraan eh, nung mga elementary. Oo nga, Elementary days. Oo, paper mache. Bell ganyan. Oo, naalala ko nga. Yun yung isa sa masasabi ko pag nag-arts kami dati, pinaka-messy. Di mo natago yung mga ganyan yun, no? Oo, yung mga ganyan Mas yung messy, mas paper. masaya. Ha? Naalala ko yan. Uy, mahirap kaya yun para sa mga katulad namin na hindi talaga artistic. Ang hirap kaya mag-arts. kaya Pero ngayon, yan. at least hindi nyo masasabi na hindi ako artistic na. Araw-araw ba naman tayo nag-arts dito, di ba? Pero yun nga mga kasambahay. Ano naman yung mga childhood memories ninyo na nagpapangiti sa inyo? Oh. Ano ko lang yan na random question ko lang yan. Random lang yan, ha? Ito naalala ko dito yung childhood ko eh. Oo nga eh. Di ba? Pag gumagawa ng mga arts, kayo ba, ay mga kasambahay, ano yung mga childhood memories nyo na bumabalik sa inyo kapag nag-arts? Uy. Ikaw, Ian, anong naalala mo? Yun nga, yung nasabi ko kanina, yung mga nung panahon ng elementary, yung Nung messy, araw. messy sa mga arts, ganyan, yung nagbabatuhan kayo ng mga materials. Oo. Pero ano lang, kumbaga na-miss ko yung ganun na parang carefree ka lang, kung ano yung magdumi-dumi ka, okay lang, kasi bata naman kayo. Ayun yung parang isa sa mga na-miss ko. Tama. Kayo. Ako nung bata ko, hindi ko makakalimutan, yung sobrang simple lang. Yung dati, masaya na kami ng mga pinsan ko na ang kakainin namin, Skyflakes, tas may partner na, may partner na soft drink. Soft drink. Yun lang. Biscuit. Tas very yun lang, simple, masaya na kami, merienda. lalaro lang kami. Ngayon, di na simple yung panlasa mo kasi. Ibang standards na. Nag-grow na kasi tayo. May character development Oo na nga. kasi. Walang Ikaw standard. ba, Okay ba? Broski? Ako, di ko alam kung bakit, pero yung mga establishments before, ewan ko, Tuwang-tuwa ka. parang mas makulay lang before. Di ba? Baka naman nasa Parang. Disneyland ka nun. Pansinin nyo, yung itsura ng mga fast food chains na lang. Yung mga fast food restaurants ngayon. Yung itsura niya ngayon, mas, di ba, parang minimalist, modern yung itsura. Unlike sa before, parang ang kukulay lahat ng mga lugar. Yung pader green. ano yan? May ganun na. Parang ang hilig na ng mga panahon dati, no? Hindi, pero di ba Apple makulay yung ano? Hindi kasi dati ay parang Colorful. maganda kapag makulay. Pero Oo. ngayon kasi, ang aesthetic na, yung mga simpleng Yun nga, colors. mas- Ano lang, minimalist, sleek design. Ako naalala ko yung playground sa fast food dati. Oh, di ba? Di ba wala nang ganun ngayon? Makulay, di ba? Eh dati ka, pipili pa yung nanay ko anong gusto mong playground na fast food, may slide o may swing. Tapos pipili kami anong fast food yung may May ganun. kanya-kanyang scent pa yun. Oo. Galing ka sa dito, no? Amoy ano ka eh. Uy, ganun Galing ka sa dati. branch na to, no? Amoy ball pit ka. Yung mga branches May ng mga kanya-kanyang fast food amoy. na ganun dati, wala na silang ganun ngayon. Ilan na Pero, lang? kung wala man sa mga branches ngayon sa restaurant, meron na mga libre sa mga mall eh, di ba? True. Ay, oo. Ganon, oo. Pero syempre, hindi lang naman kami ang dapat sumagot nito. Dapat kayo rin, mga Ano yan? kasambahay. Kaya sa mga viewers po natin ngayong umaga, gusto namin malaman, anong childhood memory nyo ba ang nagpapangiti sa inyo? I-share nyo naman sa amin yan kasi mamaya babasahin natin lahat ng mga comments ninyo sa ating Facebook at YouTube Live at mapipili nating comments ay mananalo Uy. ng starter kit tulad nitong gagawin namin today. Yun o! Diba? Ang Matatry saya. din nila. Kaya, I-comment mo na! ay, mananalo kayo nito. Grabe, ang saya. Alam mo ba yung mama ko lagi nagsasabi, di mo kasi ako pinapasali, gusto ko sumali, gusto ko magka-starter kit. Kasi mag-comment Kasi sabi ko sa ka, kanya, Mami Grace. sabi ko sa kanya, Ma, Comment ka dadalhin na. ko na lang sa'yo yung para sa akin. Tapos sabi niya, wala ka namang dinala. Dapat pag pag nag-comment mo may kasamang selfie, tapos kailangan may picture po eh. May proof of purchase. Ma, sige na, sumali ka na kung gusto mo talaga. Bakit mo Starter kasi kit din yan. pinipigilan si Mami Grace? Sige na, sige na. Kaya binabagit, yung mama ko nanalo. Diba? Ikaw pala Na para bang hindi ko siya bibigyan. Baka magtampo pa yung mga Ma, iba. pwede ka na sumali, Ma. O tama na, ngayon ako naman tayo. Gutom na kasi syempre, almusal na. O, at syempre hindi mawawala ang ating masarap na breakfast natin. Dahil ipagluluto tayo ni Chef Ledina Tagle Monzon ng masarap na
Halayang Sampalok ng Dasmariñas. Halayang. Ngayon nyo lang narinig yan, no? Sampalok. Halayang Sampalok ng. Hello po, Chef! Good morning po, Good morning Chef. po! Ayun, Naku, mamaya. wala na. Mamaya, abangan Tampo natin na ang tuloy. Ito prepare na breakfast ni Chef. Pero ito, moving on muna tayo. No? At para naman sa may mga pasok today, ito po ang ating weather update dito sa Metro Manila. Ang ating temperature ay 24 degrees Celsius to 31 degrees Celsius with 10% chance of rain. Kaya kung balak nyo pong maglaba o kaya naman ay magsampay, ay perfect ang weather para dyan ngayon dito sa Metro Manila. Oh, and speaking of Metro Manila, punta naman tayo sa Metro Cebu. Ang temperature po dyan ay 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius with 10% chance of rain. Ma'am, siya mababa, no? Pwede na kayong maglaba dyan, mga kasambahay. Uy, Sa mga araw-araw naglalaba. And stay hydrated. At saka kahapon ang ulan, di ba? Na-experience niyo ba sa area nyo na maulan kahapon? Pero kung ngayon, tingnan natin sa Metro Davao kung maulan din dyan. Dahil ang temperature po today ay 24 degrees Celsius to 33 degrees Celsius with 20% chance of rain lang naman. Kaya medyo mainit po ngayong araw na to. Pero huwag niyong kalimutan pa rin na magdala ng payong. At syempre, dalasan ang pag-inom ng water. Parang ano na sa kanila, no? Summer na sa kanila. Oo. 33 Pero medyo mainit na. Nalulungkot na. At hindi na masyadong malamig. Tapos na yung aircon season. Magbabayad ka na ulit ng aircon. Pero sa mga gusto mong humabol at magpalamig sa Baguio, kung mainit dito sa Metro, ang temperature po doon ay nasa 16 to 25 degrees Celsius lang, di ba? Tamang-tama. With 30% chance of rain lang. Kaya wag pa rin kalimutan magdala ng jacket o kaya kapote, payong para just in case kung umulan, safe kayo. Tama. At ito mga kasambahay, ang sunrise natin kanina ay 6:20 a.m. at ang atin naman pong sunset ay mamayang 6:01 p.m. Sa mga nag-aantay dyan, di ba, ng ating sunset. At least, alam nyo na kung anong oras kayo mag-aabang. Oh, medyo late. Kanina yung sunrise, no? 6:20 pa. Medyo na-late siya ng Oh, na-late gising. siya. Baka na-traffic. May one. Na-late ng gising yung Traffic haring-araw siya. natin. No? Pero eto nga, excited na ba kayo maranasan kung ano yung mga artwork na Yan, nandito? gusto ko yan. Oo, nakakatina yung kamay We want niya. that, we want that. Excited na kayo, excited na rin ako dahil makakasama natin ngayong umaga ang Claypel Philippines. Gwapo nila ang mga ito at alam nyo ba na ang mga materials na ginagamit nito sa Claypel paper clay ay non-toxic at water-based na gawa sa recycled paper. Wow! Ito ang touch. Ano Alam yan? niyo po ba? Ang mga artwork na to ay nabuo lang ng isang simpleng bonding moment ng magmami at nauwi ito sa isang makabuluhang adhikain para sa community. 19 years na po silang nagbibigay ng inspiration at saya sa ating mga kababayan. Alam niyo ba mga kasambahay, sa katunayan, nakapagsagawa na rin po sila ng mga exhibit. Kaya makakasama po natin ngayon si Miss Angela Morales, ang co-founder, president of Claypel Philippines! Good morning! Good morning! Okay, let's go! Welcome po! Good morning, Miss Angela. Hello po, sa aming Ian po. tahanan. Yes. Alam niyo, Miss Angela, sobrang nakaka-inspire po yung kwento niyo po ng Claypel. Pero bati muna kayo sa mga viewers Tama, natin. that's right. Hello, good morning everyone. I'm so excited na matry ng mga hosts natin yung Claypel. Claypel. Ayan. Opo. First and foremost, ano po ba to? Ano po bang klaseng art to? Kasi parang hindi siya ganoon ka-familiar para sa akin. Kasi nung mga nakaraan po, puro kami mga liquid na paints. Pero ito po parang clay, tama po ba? So yung Claypel, from the name, clay na papel, paper clay. Okay, that's Paper clay. Narinig ko, curious ko kanina, Claypel. gawa siya talaga sa paper. Yan. So paper clay, recycled paper. So ito po yung minamanufacture namin sa aming warehouse, kakulay ko. Oo nga. So, nagko-collect kami ng mga paper from schools or yung mga offices, tapos nire-recycle namin siya to make this material. Yun. Wow! Pero pwede niyo po ba ikwento sa amin paano talaga ito nag-start? Okay, 2005 ang starting year namin. So, this is our 25th
First, 21st year. Oo. So, mami ko po talaga yung nag-start nito. She's a very, mahilig po siya sa mga arts and crafts, mahilig siya sa mga bata. So, yung passion niya talaga is family. Gusto niya magkaroon ng venue where mga bata, tas yung mga parents makapag-bonding. So, art cafe. Nung hindi pa po uso yung mga cafe dati, no? 2005 sa Market Taguig. So, gumawa lang siya ng mga art workshops. Tapos, cafe para isang place lang yung parents and kids together. Eventually, nagkaroon lang po siya ng sarili niyang product out of experimentation. So, nagkaroon ng paper clay. Hindi talaga Claypal yung una niyang pangalan, paper clay lang, generic. Until such time na parang 2017, in-rebrand siya into Claypal para medyo mas Maganda yun. mas bongga. Pero bakit po Claypal yung naisip niyo po na material? Kasi nung nagsisimula yung mami ko, wala po talaga siyang product. Talagang lang, mga workshops, mga sand, or mga popsicles. Sino yung sinasabi niyo kanina, makalat lang. Kung ano-ano lang talaga. Messy-messy. Messy lang. Tapos, dahil nagkaroon po siya ng sarili niyang store, kailangan niya ng sarili niyang product. So, talaga nag-experiment po kami dati. Pero alam niyo po ba, ang masaya dito, gusto rin po namin matuto kahit di kami kids. Gusto rin po namin magkalat. Pwede niyo po ba kaming turuan kung paano po talaga ginagawa itong art na ito? Let's go. Okay. Yan. So, ito po mga dala naming kits, siya, complete set na siya. Especially, yung sinasabi ko, hindi naman artistic lahat ng tao. So, sa isang kit, kasama na po yung board, yung colors, tapos yung instructions, yung tools. Yan. So, it's really a kit for all ages, tsaka all levels ng artists. So, napunit na. Sa lahat po ng kit, may kasama kayong board, naka-frame na siya. Okay. Tapos may, yung tools, actually hindi siya talaga tools, kundi sticks. Tapos, pwede rin siyang gamitan ng... Oo, ang tawag po namin dut-dut. Pinang-dudut. Very Pinoy, pandut-dut. Okay. Yun, so, Sticks ang gamit. ginagamitan natin siya ng 2 sticks. Tapos, dinudut-dut sa board. So, Automatic didikit na po siya kapag dinutdut. opo. Natatanggal po ba siya once na... Matatanggal siya hanggat basa pa siya. Pero mag-sustain na siya sa sa board. Okay. So, sampalan ko? Yes Sure po. Pisahan niyo na po. Alam niyo, Yan, meron din po excited ba na kayong po mga kami. ganito na may numbers? Wala. Numbers? Kasi ako po wala akong sa color. Sa Wala mga, akong talent, sa mga mag-combine. kits natin, may kasama siyang color guide. May guide. Ayun pala, may pagagayahan. Ayun naman nasa pala. side. Yan. Nasa box. So, Gagayahin na lang. Pag hindi mo pa ito nagaya, ay ewan ko na lang. O, diba? Ito po, oh. Color guide. Yes, okay, ang okay. nice. Yan. Sige po, Miss Angela, gusto din po naming matry. Okay lang po ba na Opo. buksan din namin itong Yes. iba? Sige Ayan. po. Magpapaladesisyon na po ako dito, ha. Sige, ito, yan. Tapos, yan. So, itong size na to, ito po yung biggest size na meron kami. Wow. Yehey. Ayan. Yes, sige po. Ayan, paano po ba ito dinudot-dot? So, marami pong designs na pagpipilian. Ito ay, ang title niya, Harana. Harana. So, saktong-sakto Valentine's nung weekend, no? Tapos, ito naman ginagawa ko, horse. So, pag na-open niyo yung colors niyo, may kasama na siyang maraming colors. Gagamitin niyo lang po yung sticks, tapos kukuha kayo ng konting gano'n. Yan. Ay, ang galing nga niya. Akala ko po yung yung buo-buo na papers. Hindi pala. Hindi. Sobrang na niya. Parang clay din siya. Parang clay. So, pag nilagay niyo siya dito sa board, Ang pretty. Nice. yan. Tapos so, ang gagayahin dami isi-set up niyo. Yan. Wow. Okay. Yan. Okay po. So, pili kayo na una yung color. Baliktaran natin. Asan na ba yung aking guide? Yung pinakamarami po siguro yung akin. Ito. Ayun. Yung sa akin, ang ganda ng design. Babae at lalaki na magkayakap. Oh. Lovers naman ang title. Lovers. Yes. Lover. Yan. So, kunin niyo yung tools niyo, yung sticks. Tapos, kung sa mga medyo mas creative dyan, pwede kayong gumamit ng mga palette knife,
Yung iba gumagamit ng kutsara, ruler, basta anything na pwede niyong gamitin para magkaroon ng texture yung artwork. Ay, alam ko daw saan ako magsisimula. Sa hindi masyadong komplikado, sa dahon. Sa dahon lang muna tayo, guys, ha? Okay. Ayan. Yan. So, pagkakuha po namin, Miss Angela, ano na pong So, gagawin? hawakan niyo po yung yung inyong cup. Ayan. So, minsan kasi yung iba parang medyo matigas or kulang sa water. Dagdagan niyo lang ng water. Depende kung anong gusto nyong softness or kung saan kayo nadadalian. So, pagkalagay niyo, iyan, ganyan lang. So, didiinan niyo lang siya ng konti sa board para dumikit. Tapos, tusok-tusok lang. Yan. Okay. Uy, madali lang siya mga kasangbahay ah. Hindi pala siya complicated. Ayan, pwede niyo rin kamayin. Mas maganda pala kamayin. Kamayin ko na lang po. Tapos ito, Miss Angela, yung papel, permanent na po, ay yung clay pel, permanent na po siya dito sa aming board. Pag natuyo na siya, mahirap na po talaga siyang matanggal. So, yung mga paintings namin, yung pinakaluma, 20 years old na. Okay, naka-display pa siya dun sa aming office. Kayo po ba, Miss Angela, ay mahilig din po talaga kayo sa arts and crafts? Mahilig din. Since bata pa, lumaki po ako nanonood ng Art Angel, Art Attack. Wow! Saka yung mami ko talaga, mahilig siya sa mga crafts. Talagang na-expose po kayo, Na-expose no? kami, pati po lahat ng kapatid ko mahilig sa art. Galing. Yan. Tapos medyo nakakagigil siya gawin, no? So it's really for the mental health. And Tsaka matututo ka talaga mag-focus. Correct. Pati yung yung eye-hand coordination, mapapractice. Perfect. Wala na naman, nagzo-zone out na naman ako. Sinasabi ko sa inyo, yung pagiging extrovert ko, nasusubok ng arts eh. Baka ka talaga, artist ka talaga, teens, hindi ka lang na-expose masyado ng bata ka. Oo, ate. Actually, meron kami nun sa mape namin. Ang dodrawing kami ng ninja. Natapos ko agad yung sa akin, tapos kamukha. Kaso, kailangan mabilis ko lang siya gagawin kasi kapag tumagal na ako, wala na. Ayaw mo na. Ayoko na, ganun. Naku, mga kasangbahay, kaya po sa mga gustong magkaroon ng sariling clay pel kit, naku, sumagot po kayo sa aming i-comment nyo na mamaya kasi baka kayo na yung manalo. Pero, Miss Angela, meron muna kaming tanong po sa inyo, no? Ano po ba yung childhood memory nyo na pag naaalala nyo, napapangiti kayo? Nako, walang iba kundi clay pel kasi 9 years old pa lang ako. Yung mami ko, kung ano na talagang ginagawa niya. Kasi gumagawa siya ng business dati, nagpipaint lang ng mugs, nagpipaint siya ng ceramic. Talaga pong... Ito talaga yung passion all around. niya. Very passionate po siya about arts and crafts. Tsaka tama po talaga ng artist siya kasi kahit anong makita niya, nagagawa niya ng paraan na mapaganda. Correct. Na magawa Pati ba naman ng yung papel, art. no? Oo, amazing. Ang saya naman ito. Naku, kaya kayo po mga kasangbahay, gusto namin din po na malaman kung anong childhood memory ba ang nagpapangiti sa inyo. Kaya i-share niyo sa amin yan dahil mamaya babasahin natin lahat ng mga comments sa ating Facebook at YouTube Live at mapipili nating comments ay mananalo ng starter kit tulad ng ginagawa namin today. Kaya, i-comment mo na! That's right! Iyan! Si Ian magandang magganito, no? Oo, mahusay yan eh. Oo, pero iba yata yung ginagawa niya ngayon. Iyan, nasan ka ba? Ang ganda yan. Try namin nun mamaya, si Lynn and Tini. Sige. Feeling ko nakaka-relax yan, bros. Uy, napapapickleball ka na dyan, ha? Kaya mamaya dapat matry nyo to mga kasama yung mga ginagawa nila. Pero ito naman tayo, lipat naman tayo dito. Habang tinatapos nila, medyo nakakagutom rin, broski, syempre. Kaya kamustahin natin yung kumbaga yung makakasama natin today. Sino pong makakasama natin, broski Josh? Kaya ba bago tayo, boss? Kasi nakita ko yung mga ingredients dito Parang gusto ko na matikman. Pero bago tayo magluta, bago tayo lutuin ito, check muna natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke sa Metro Manila sa bantay presyo ng Department of Agriculture as of February 15, 2026. Ito po ang mga presyo ng imported rice sa 40 to 63 pesos per kilo. Ang local naman po ay nasa 41 to 59 kilo. Pero kung mas gusto ko yung natin, local rice pa rin natin. Local. Masarap. Support local. Ito ang ating pong mga meat. Ang pork po ay nasa 220 to 380 pesos per kilo.
Sa beef naman po ay nasa 390 to 680 per kilo. Hala. Pero ang chicken natin, isang buo ay naglalaro around 200 to 210 per kilo. Tamang-tama sa'yo. Tama. Ito, paborito ko to, fish, no? Oh, Galunggong, yeah. yung local natin, 300 to 350 pesos per kilo. Ang tilapia naman po ay naglalaro sa 155 pesos per kilo. At ang bangus na nasa medium size ay nasa 240 pesos hanggang 270 pesos per kilo. At ang ating mga gulay naman, umpisa natin sa ampalaya, ay nasa 145 pesos per kilo. Kung gusto nyo ng kalabasa, around 62 pesos po yan per kilo. Ang sitaw naman po ay nasa 140 pesos per kilo. Ang petsa ay nasa 70 pesos per kilogram. Ang talong ay nasa around 80 pesos per kilogram. Kamatis, 65 pesos per kilo. Ba, pwedeng magsigang. 65 pesos per kilo ang kamatis. Repolyo, nasa 80 to 100 pesos per kilogram. Ang carrots po natin, 100 pesos to 113. Tumawad pa per kilogram. Ang sayote po, nasa 60 per kalahating kilo or 400 grams. 60 pesos per 400 grams. Ang bell pepper po, eto grabe naman, 255 to 263 pesos per kilo. Pang mayaman palang bell pepper ngayon. Pepper, Ito, cauliflower, 109 pesos per kilo. At ang lettuce, isa rin sa mga gusto ko yan, 200 to 240 pesos per kilo. Ito, importante rin, syempre, di mawawala ang spices natin. Parang lahat ng household kailangan. May bawang. Sa bawang natin, 160 to 370 pesos per kilo. Naku, napakamahal naman kung abot ng 370. Pero ang sibuyas po natin nasa 90 to 140 pesos per kilogram lang. Ang sili naman, nasa 217 pesos per kilo. At ang luya, nasa 159 per per gramo? Per grams ba yan? Per kilogram siguro yan. Napakamahal naman. Kung per grams nga naman, di talaga namamalengke. Ito, ang ating asukal naman sa mga refined sugar natin, 79 pesos per kilogram. Washed ay nasa 73 pesos per kilogram. Ang brown sugar nasa 72 pesos per kilogram. At ang paborito ni Iyang, itlog. 8 pesos per piece ang itlog ngayon. Kung siguro mga maliliit lang yung 8 pesos. At ang mantika natin ay nasa 90 to 160 pesos per liter. Yan. Take note po sa ating mga kasambahay na mamamalengke. At least ngayon meron na kayong listahan na paano magbabudget ngayon ng nila, ng pangmalengke nila. At ito, hindi natin patatagalin pa dahil ang mga kasama natin today ay isa sa mga batikang chef, trainer, and owner ng Maestra Panaderia at Dasmariñas Livelihood Training Center, si Chef Leadina Tagle Monzon. Good morning! Good morning po! Hello! Good morning po! Good morning po! Welcome po! Bati po kayo sa ating mga viewers. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat po sa pag-imbita rito upang ihayag at ipakilala ko sa inyo ang pagkain ng Dasmariñas. Thank you, Chef. Naku, Isa sa kahit napakasimple si pong Chef. pagkain lang po, pero punong-puno ng sustansya. Sige nga, Chef, ikwento nyo po nga sa mga viewers natin, baka hindi sila familiar din kasi dun sa lulutuin nyo po na halayang sampalok, specifically ng Kasi po Dasmariñas. pag sinabing halaya, iniisip nyo, di ba ubi? Ubi po usually. So sa amin, may natamis ang ubi yun na literal. Pero pag halayang sampalok po kasi, yun ang ginagamit namin sa Dasmariñas. So every na bayan or lugar, nagkakaroon sila ng isang delicacy o pagkain out of kung ano yung merong resource. Okay. Resources. Sa Dasma po, ito okay. po. Since ang Dasmariñas po ay baryo dati, at sagana sa mga bukirin, sagana sa mga puno, kaya nakakreate kami ng isang produkto out of kung ano meron ng aming lugar. So dati po kasi ang barangay namin ay, ang bayan sa Dasmariñas ay mga barangay na binubuo ng mga pangalan ay prutas. Ano po ba yung mga... So katulad po ng Sampalok, meron po kaming Sampalokan, 1, 2, 3, and 4. Ay, okay. Tapos meron pong Langkaan, meron pong Nyugan. Yun. So kaya, actually, kaya ito po ay, kasi po marami kaming puno ng Sampalok. Actually, ito po ay galing sa likod bahay namin. Pitas niyo po ito. Yes, sa likod bahay po. Meron din po kaming puno ng nyog. Galing din Okay doon. talaga naman. So, kaya yan po ay
kilala ang Dasmariñas kasi bilang baryo ng Imus. Yun. So, kaya po yung sa susunod na demo natin, pakikilala ko naman po yung pagkain Yan ang aabangan po nila. ng Imus. Oh, pero maganda nga po mapag-usapan natin kasi very interesting po talaga yung history ng pagkain pala pag inalam natin. Pero ano po ba yung dito sa halayang sampalok po natin? Ano po ba yung mga ingredients na gagamitin po Okay, natin? napakasimple lang po. Unang-una po ay syempre, ang bida, ang sampalok. Tapos ito po, nagluto na ako ng latik na galing to sa unang piga ng niyog. Po. At ito po yung sampalok na binalatan, brown sugar, unang gata, at saka yung pong pangalawang gata. At ang galapong po. Galapong. Binabad ko po yung malagkit overnight and then saka ko po binlender. But before po, ang ginagamit namin yan yung gilingang bato. Talagang mano-mano po, no? Yes, kasi alam mo naman sa baryo kung ano meron. Pero Yun kung ang ginagamit. available naman po, pwede naman po pala yan. Yes. Pero ito po, sige, mabilis lang po ba natin gawin to? Kasi gusto matikman din syempre ng mga ano natin eh. Yes ng mga po. host po natin. Actually, nung during pandemic, di ba, humihina ang immune system. Opo. Nagdo-donate po ako yun sa ospital. Ito po mismo. Sabi ko, it's one way of serving humanity by giving kung ano yung meron. Ayan. Pwede po. Kami simulan po, na po natin. gusto din Sige po po. namin matikman itong inyong Ay, sige po. Opo. halayang sampalok. Ito, i-on po Simulan natin. na. Yan. Gano'n po kalakas na init po kailangan? So, malakas po. Todo po, todo. Yes. So, todo. napakasimple lang po nito. Pag-halu-haluin lang po lahat. Okay. Okay. Pero unahin po muna natin yung paggawa ng latik. Konti lang po muna kasi meron naman po tayong pre-cook na. Okay. Yan. Tapos hanggang sa maluto lang po at maging brown na katulad noon. Bango na ito. Yes po. Yan, ano ba yan? Tapos yan po, yung langis niyan, pwede niyong gamitin. Yung mga matatanda noon, ginagamit sa buhok, inampina kanilang moisturizer sa balat nila. So kaya maraming gamit. So, napakadali nga lang. Yes, Kung i-combine lang po lahat ito. Yes, Pero po. ito lang yung preparation lang po talaga ng galapong yung Yes po. maghahandaan. Yes po. Pero paano po gagamitin itong mga ano na to, na hilaw na sampalok? Hihinog po yan. Ay, yung hinog po, paano po? Hihimayin po. Bubuksan po ba natin? Po. Paano po binabalatan Pero, yan? ayun na po Ganun yun. lang. Oh. Nakita ko lang po para meron kayong... Ngayon si Ian po kasi hindi pa po nakakita ng ano eh, ng sampalok. Actually, ang daming pwedeng gawin dyan sa Babalatan lang sampalok. Nakita niya po sampalok, nakasashay na po eh. Oo. At saka yung ano na, meron ng asukal, nakabalot na, Ano ba to? naka-pre-cook na. Balatan mo Ian para may Yan, matutunan pwede tayong bago. kayong Ay, Chef, tulungan namin kayo Yes po. Thank mag-ano tayo ng you. sampalok. Ang alam ko lang kasi dito, ito pag ano na yung matamis na, yung parang delicacy na, ano, Yung na sweets na, parang yung candy na. dessert. Yung mga ganun na. Pero di ko alam yung proseso kung paano ginagawa. Oh, Tingnan mo nga, Kahit kayo, pwede kayong magluto nito. ang asim ba niya? Yung maasim yan? Napakasimple. hindi. Ang galing mo ah. Pero kailangan natin maasim na sampalok. Sampalok talaga. Kasi yun ang, yung blending ng sugar. Yung blending ng sugar, ng Ano? Nag-pretend ka pa. ah. creaminess ng nyog. Alam mo, kaya mo. Ang sarap! Actually, high in vitamin C. Ay, Tapos opo. may carbohydrates because of the galapong. Pero totoo, Chef, no, iba pa rin yung lasa talaga ng fresh na sampalok, Yes. pampaasim. Yes. Opo. Mahilig din po kami sa sampalok eh. Chef, ikaw na lang. Lalo na, Chef, kapag ano, medyo maulan, ganyan, Yes. yung uso yung mga sipon-sipon, ganyan. Yes. Diba? Gusto po namin yung masabaw, tas Summer ngayon, panahon ngayon ng sampalok. So yan ang lalaglag. Talagang maganda pala yung timely yung Yes. recipe natin ngayon. Season ha? pala ngayon ng Para sa mga Pinulot ko sambahay lang yan sa natin. likod bahay namin. Para mapapatanim na tayo ng sampalok ngayon, mga kasambahay. Oh. Hindi pa kayo nakatikim nito, no? Ngayon pa lang, Chef, Okay. ngayon pa lang, narinig itong halayang Actually, sampalok. nung meron kaming Otop kasi, yung product namin naka-sale din sa Otop SM sa Dasma. So, nung opening namin, nagluto ako niyan. Yung taga-SM, tontuwa siya. Sabi niya, may pagkain palang ganito. Ngayon din. Yes, tontuwa sila. Halayang sampalok. Ang sarap daw. Oo nga, no, ba't hindi familiar? Ito po ba yung recipe? Saan po galing yung recipe ng halayang sampalok? Actually, sa mga matatanda, kasi bata pa ako na meron ng mga ganitong pagkain. Ay, pasa-pasa na lang. Yes. Sa Dasma po, sa Dasma Yes, po. yes. Sa simple lang. Actually, meron pa nga yung nilupak na saging. Ayan, medyo Nilupak na familiar po yung saging. nilupak eh. Okay, mga nilupak na saging, mga simple. Okay na po. So, matagal to, ano,
Next, ano po next na ano sign natin na- dyan? Okay, pagka ano po, tatanggalin na natin, magiging gano'n na siya. Kailangan maging Ano ba ano yan? siya, latik siya talaga eh. Latik. Babrownie natin. Latik. Matagal siya initin. Akala ko nung una fried rice eh. Hindi pala to. Yun, Miranda. Yan yung itinatap sa biko din. Oo, yung toppings. Alam mo na. Gusto ko nga yan. Gusto ko nga. Yan pala yun. Ang bango, di ba? Oo. Tinatoppings sa mga kakaning Ayan, Pinoy. malapit na. Kailangan tiyaga nga lang talaga. Huwag masyadong, hindi siya pwedeng biglayin, chef, no? Yes, kasi masusunog siya. Sunog yung latik, kaya dahan-dahan. Kapag luluto, ganun talaga. It takes time. Paglalaanan mo ng effort. Hindi nira-rush kasi meron po mga ganun. Lalo na kapag kapos sa oras, kailangan po binamadali. Kaya dapat ready, naka-ready. Oo. Kasi nagtuturo rin ako sa Livelihood Training Center sa DASMA. Talaga po? Yes. Very Tuturo ako active doon si food chef eh. processing. Talaga po. Yung paggagawa ng mga training. langgonisa, paggagawa ng mga tocino, ham. Nagpo-fruit cocktail din kami, banana ketchup. Daming activity si chef talaga. Yes. Very active siya sa community. Yes. Ayan, chef, mga nakikita ko na yung Yan, katotohanan. ganun na po. Ang bango na po, Ayan. nababanguhan na Di ba? kaagad Ang ako. bango, sabi ko Yun sa'yo. pa lang eh, no? Ang bango na kaagad. Nakakagutom agad. Dapat Subukan ganyan natin lang gawin. dahan. Yeah. Huwag masusunog. Pag masunog kasi, yan, pumapait. pait niyan. Ang ganda oh. Wow. Okay na. Alayang sampa. Okay, tatanggalin na natin dito ha. Okay. Dito pa, chef. Lipat Ilipat natin. na sa Yan. container. Tapos, Mhm. tanggalin na natin pati yung langis. Alright. Saka natin i-separate mamaya. Next po And ay... then, lagay na natin lahat. ng Yun na, ingredients. sama-sama na po. Yes. Lahat na po ng ingredients. Yes. Oo, di ba? Pwede nyo nang gawin to, mga kasambahay. Walang, tsaka konti lang ingredients. So Naka-on basic pa rin po yung Yes, basic po. yes. Todo pa rin to. Ito yung pangalawang gata. Yung pangalawa na. Okay. Yan. Kalapong, gata, and then asukal. Napakadali ng Yan. sundan. Sobrang Talagang dali lang. buhos lang ng Yan. buhos. At ang ating Sampalok. Yan, sampalok. ang pinakabida. Bida ng Yan. ingredients natin. Tapos haluin mo lang sila ng haluin. Actually, napaka-simple lang nito. Kapag lumapot, gusto mo medyo runny, dagdagan mo water. Kung gusto mo Okay. naman medyo malapot pa rin, dagdagan mo naman ng galapong. Galapong. Pero importante po ba na kailangan constantly hinahalo po ito? Yes, kasi mga ninikit doon sa ilalim. Oh, katulad ng ubi rin pag ginagawa, hindi rin pwedeng tumigil sa paghalo eh. Yes. So, kailangan lang po halo ng halo din dito hanggang Hindi mo- lumabas yung consistency po. Yes. Na gusto nila. Okay, ito na. Mamaya matitikman na natin to. Pero ngayon, no, habang nagluluto si chef, kaya may... wag muna natin guluhin si chef. Kaya mga kasambahay, abangan nyo mamaya kung ano bang nasa nitong ating halayang sampalo. Kaya huwag kayong alis, magbabalik ko kami. Maya, Alright, chef. Para naman matikman na natin kasi ito mga kasambahay, yung ating halayang sampalo, kailangan talaga constantly lutuin, constantly hinahalo para pag nakuha niyo yung tamang consistency, pwede na i-serve. Tulad nito, gantong consistency po yung hinahanap natin, chef, no? Pakita natin para makita ng mga kasambahay kung kailan na. Pag medyo, ano na siya, chef, no? Medyo malapot na siya, no? Yes Medyo po. thick na siya. Opo. Or depende po ba sa preference din ng mga ano natin? Oh, kung meron gusto kasi nila? gusto nila yung runny. Meron Okay. namang gusto nila yung parang nasasandok. Opo, na ito. It's depend upon sa mga gustong... So, depende sa tubig at saka galapong na lang po Yes, yung gusto nila. yes. Pero basically, ganito po yung ating ano talaga, procedure. Pero ngayon, chef, tikman na natin. Sige, Kasi sobrang sige, interested. ikaw na. Ay, ganun siya ka ano. Parang almost kakanin na siya. Kaya, bilang siya sa kakanin. Parang yung mga kakanin na, oh, ganun siya ka-thick. Ako mas gusto ko yung gantong consistency nga, chef. Ayoko na masyadong malabnaw pala. Oo. Mas gusto ko yung... Habang lumalamig kasi siya, nagiging sticky. At saka pwede natin i-toppings ng... Yes. Kasi paborito natin to eh. Dagdagan natin ng yun. Ang sabi ni Chef, ang flavor daw po ng ano ng halayang para sa mga kasambahay pati kasi di na naman nila matitikman. Eh naghahalo yung asim ng sampalok, yung creaminess Ng gata. ng gata, tapos yung tamis, Tamis syempre ng nung brown sugar. asukal. Ay malaman natin. Hala, ang interesting nung ano niyan, no, chef, kasi usually sa mga kakanin natin, chef, it's either matamis lang or parang lasang bigas lang. Yeah. Itong ano natin,
itong halayang sampalok, more parang ano siya, mas fresh. Hindi mo Parang maipaliwanag. fresh yung ano niya, no? Kasi nga dahil sa asim nung sampalok, although hindi naman siya ganun ka overpowering yung asim. Pero dahil may asim nung sampalok, parang ang light niya tuloy na ano, nakakain. Unlike doon sa ibang kakanin, parang ang bigat po eh. Yes. Ang bigat ng mga kakanin. Kasi parang cream lang at sugar. Tsaka yung minsan yung mantika din nung ano, Yes. ang bigat sa tiyan. Ang galing At na saka combination. napaka-nutritious kasi gawa ng sampalok. Tsaka ang ganda kasi, sabi nyo nga po, in season ngayon ng sampalok, Yes. napakaraming supply, at saka siguro di masyado mahirap magharap ng sampalok yung mga kasambahay. Kung gusto nilang i-try, pwede. Napakasimple, Oh, pero pero- napakasarap. O chef, ha? O, ito. O taste test din ako. Sige po, paano po ba? Dito po ba ako? Yes. Sige. Tapos lagyan mo na lang ng natik. Toppings. Uy. Pero chef, pwede nyo po ba i-share naman yung tungkol doon sa binanggit nyo po yung healthy bites? Healthy bites. Kasi, I'm a graduate of nutrition and dietetics. So, every product na ginagawa ko, gusto ko magbe-benefit yung consumer. Ayun. Kasi kaya, nilagyan ko yung healthy bites ng carrots, patatas, malunggay, at saka ng carrots. I hope natikman nyo. Nasaan na ba yun? Mamaya po Oo. pero may dala po kayo para Yes, sa para sa inyo malaman. yun, para matikman nyo. And then, instead na nilagyan ko ng streusel, na powdered milk. So, it's very complete. Kumbaga, it's a complete dish na may cheese, it's a source of calcium, yung different kinds of vitamins and minerals, that is yung galing sa gulay, Opo. and then yung carbohydrates, yung the bread itself. Ang ganda ng ganun, chef, Yeah. na goal when cooking, no? Hindi lang dapat masarap, no? Kailangan itingnan din natin yung nutritional benefits from the food. Oo. Yes. Anyway, Gusto chef, ni ang Ian. sarap. Anyway, ang sarap. Ang sarap po nitong parang na-feel ko yung vitamin C talaga na feeling ko concentrated yung nandito dahil sa sampalok po. Sana yung mga pagkain nating simple na ipopromote and napakalaking pagkakataon na to na ma-promote yung mga simpleng pagkain na napaka-nutritious. Alam naman natin na laging nagkakasakit ang mga tao ngayon. Maraming sakit, di ba? So, nakakapanghinayang na meron namang napakasustansyang pagkain pero napakasimpleng gawin. Tama. Tsaka nakakatuwa ma-highlight pa natin yung, kumbaga yung Cultural. yes, cultural, yung history ng food natin. Yung Ma-promote signature ng dish ng bawat lugar po sa Pilipinas. pagka-Pilipino natin. Yes. At the same time, healthy na rin po. Yes, yun ang pinaka-number one, yung maging healthy ang True. kakain ng pagkain ginagawa natin. Ayan, ito may mga nakahanda tayo ngayon. Chef, ito ba yung binabanggit nyo kanina? Yan. Ito yung healthy bites. Ayan. Pakita natin. Yeah. Ano po yan, chef? I-partner Ito natin yung dito. healthy bites. Kuha na. Ang ginawa ko dyan yung dough na merong patatas, carrots, malunggay. Ang healthy naman ng ingredients, chef. Yes! Okay Kasi to. producer ako ng Nutriban. Licensed producer ako ng Nutriban ng DOST and FNRI. So every product na natutunan ko, ini-incorporate ko yung basic knowledge na natutunan ko sa DOST and FNRI. Sabi ko, it's an opportunity to serve humanity. Oh, maraming Galing, salamat. chef. Unang So, chef, baka may gusto po tayong i-promote. maraming salamat po dahil yan po ay mga product namin, yung enzymada, at saka actually, sa food processing, nagtuturo ako ng paggagawa ng itlog na maalat. So, we can incorporate. And even dito sa binagoongan, Yun. ako din ang nagawa ng bagoong niyan. Okay. And then, beef menudo, at saka itong rellenong bangus. Kasi Sarap niyan, kasi yung chef. kaibigan ko, meron siyang product niya yan. So, nagpadala siya yung inais. Naku po. Yan. Ang sama ng tingin ni Ian sa relleno, chef. Rellenong bangus. Opo, ang sarap ng Yes. mga prepare ni chef for today. Dahil mahal ko kayo, lahat yan para sa Thank you, inyo. chef. At dahil dyan, Ian, ikaw ang magsalita, dala ko yung kakain. Thank you po. Maraming salamat po, Chef Ledina Tagle Monzo. Pero chef, bago po yan, meron pa po muna kaming tanong para po sa inyo. May tanong tayo kanina. Broski, ano ba yung tanong natin kanina? Kaya po magtanong? Ako na. Pinanong mo ako. Chef, anong childhood memory ang nagpapangiti po sa inyo? Yung mga kabataan po. Actually, hindi ako masyadong playful na bata. Pero yung mga bata noon, ni-enjoy ko naman. Kahit kasi
bata pa ako, working student na rin ako eh. Sipag talaga si So, Chef, we are the first in the history ng paliparan na nagdadala kami ng mga local goods, yung mga produce namin, local produce, mga gulay, sa Alabang. So, grade 5 pa lang ako noon. So, Grade 5 pa lang po yeah, yun grade 5 pa talaga. lang ako noon. Tapos nilarasyon namin sa palengke. Pero I enjoy everything na lahat ng experiences na yun, masaya ako. Talagang Kasi parang... kailangan wala tayong regret sa buhay. Yes. So everything we do, dapat nag-enjoy tayo. Kahit pa yun, hindi naman common naglalaro ka, masaya ka eh. True. Pero yung tumutulong ka sa pamilya mo, gawin mong masaya, fruitful pa yun. Ganda naman ng ni Chef, na memory ni Chef. Talaga bata. Yung talaga yung calling ni Chef, bata pa lang si Chef. Parang community service pa rin talaga. Isa sa core. Actually, I'm the first in the history ng aming lugar na nagtayo ng bakery. I'm only 23 years old. At the age of 20, nag-abroad na Sa rin mga ako. unang bakery doon. Dami achievements pala ni Chef. Actually, yung yung mga bata ang tagatinda ko noon eh. Kaya yung pagkagaling nila sa school, mga elementary students, dinadala nila yon sa mga bahay-bahay, tumatawid ng bukid. Kaya I love children, I love pupils, I love students. Hanggang ngayon, tumatanggap kami ng mga immersion students sa aming bakery. Siguro pag sinabi natin, pag pumunta tayong Dasma, minention natin si Chef dito. Kilala na lahat ng tao si Chef doon. Sa DepEd. Kaya, dati akong public school teacher. Ayun, kaya pala. Sa senior high school. Again, maraming salamat. Maraming salamat Chef po. Monzon, maraming salamat po for sharing your story and food with us ngayon. Sigurado ako na iinggit yung ibang host natin. Kasi kami, natitikman namin. Kayo, hindi. Uubusin na namin to. Ubusin na namin to. Wala, naubos na to. Naga-arts kami. Ang sarap. Patikman Kinain na namin. Biruhan nyo kami Ayan. Wala ka dyan. Huwag kayong mag-alala, mamaya pupunta kami dyan at titikman din namin yan. Pero balik muna tayo dito dahil hanggang ngayon pa, kasama pa rin natin si Miss Angela Morales, ang co-founder at president ng Claypel Philippines. At ito nga mga kasangbahay, pansinin nyo, ito na yung mga ginagawa namin. Oo, kahit pa paano may nararating yung arts namin. Ang ganda niya sa TV. Oh, nakakatuwa. Ang Pakita ganda mo niya yung tingnan, no? mga dahon-dahon mo, Tim. Sa akin kasi, inuuna ko yung lahat ng color green. So, puro dahon pa lang yung meron ako. But look at that. I'm so happy. I'm so proud of my artwork. Wow! Awesome! At Na super- para bang... Oo, super fun siya di ba? True. Sa mga gusto po na umattend at gusto rin po matry po itong ginagawa ng Claypel, paano po ba sila sa inyo, makakalapit sa inyo? And syempre, wag gusto po nilang magpa-workshop, paano po ba? Okay, message nyo lang kami sa social media namin. Facebook, Instagram, TikTok, meron po yan lahat. Email, search nyo lang @Claypel or claypelph.com, yun yung website namin. Tapos kung gusto nyo naman matry, bumili, available po ito sa mga selected branches ng National Bookstore, Art Bar, Rustan's, Toy Kingdom, yun. Yung mga ganun. Or order online, Shopee, Lazada. Yung, ang dami na pala pwedeng mapagbilhan itong Claypel. Kaya may enjoy na po ito ng lahat. Basta bisitahin nyo lang sila sa kanilang mga social media accounts and dun sa mga branches ng mga stores na pwede or meron pong available na Claypel. Yes. Thank you so much po, Miss Angela Morales. Sa pagbisita po, and syempre sa pag-share ng inyo pong inspiring journey. Paano nyo po sinimulan itong journey ninyo sa Claypel. At syempre sa inyo pong mommy. Hello po sa mommy ni Miss Angela. Thank you po dahil sobrang artistic ninyo. Pati po kami ay nadadamay. Tama. Madami tayong na-inspire na mag-start ng art. Yes, once again, thank you so much po, Miss Angela, for being here with us today. At syempre, shout out naman sa lahat ng nakatune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Dahil kanina, tinanong natin sila kung anong childhood memory ang nagpapangiti sa kanila. At narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. O eto na, di ba? Hinihiling niya na sana mapili siya. Eto galing kay Jaja Albina. Nagpapangiti sa akin ng childhood ko ay makita kong masaya at buo ang family ko. Ito naman ang sagot ni Jackie Estacion. Yung pag-brown out ang mga tao sa bahay, pati kapitbahay lalabas para mag-standby sa labas. Tapos yung mga bata naman na maglalaro ng tagu-taguan. Naku, abangan natin kung sumagot si Mami Grace. Oo nga.
Feeling ko hindi. Feeling ko tulog pa siya. Oh. Sayang. Oo, kayo naman. And ito na nga, ito naman, may nag-comment din, sabi ni Don Mark Tumanlao Jr. Ang childhood memory na nagpangiti sa akin ay kapag pumupunta ako sa mall kasama ang aking pamilya at mga pinsan. Ba, meron din ako kakilala dito, mahilig sa mall, pumunta sa mall eh. Uy, Mahilig sa sightseeing lang. Kasama ko doon. Mahilig magpunta sa mall para sa organic na mga... Uy, organic food! Diba sabi nga dapat marunong tayo mag-appreciate na magagandang likha. Okay. Sige na nga. Kala ko magagandang mukha. Ay, Pwede rin gawa ng Diyos yun. Artwork din tayo Kaya niyo ba? Ito na mga sabay, message nyo lamang po ang official Facebook page ng Good Morning Kuya para malaman kung paano maklaim itong mga starter kits ninyo. Yun At ngayon naman, batiin na natin ang mga... Uy! Auction box! Very action Ay, gusto kong batiin naman si Mami Lai all the way watching from Australia. At saka sila Hazel, Pat, Andrea, Rica, Rhea, and AJ. Good morning sa inyo. Good morning! At sa bahay natin, are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Trading Center. Located po yan sa The Big Orange Building in Caloocan. At meron din po silang branch sa Taytay, Rizal. Nag-offer po sila ng mga wide-range beauty treatments and ng NC2 options dun po sa mga gustong mag-training dyan kung paano ba magpaganda ng mga kababaihan at ng mga kalalakihan. Everyone in this world. Wow! Guard for everyone. Kaya naman kung gusto niyo po mas gumanda mga kasambahay, punta na po kayo sa BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge at Training Center. Hello po kay Miss Glenda Vasquez. Thank you for taking good care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results. Yes, and we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. yes. At syempre, good morning din sa aking mamsi at happy birthday sa tita ko at sa kakambal niya, si Daddy Ruben. Happy birthday po sa inyo kahapon. At happy birthday din sa aking Ninang Mary today. Ang daming may birthday. Kaya ang dami naming cake sa bahay. Happy birthday! Marami pala, pag dito wala. Hindi nakapagdala eh. Dito wala. Oh my, nakikita ka bang cake? Kaya nga eh. Pero ang dami na tinutunan ngayon sa ating mga guests. Kasi nakita ko, binabasa ko ito po ba yung start ticket natin? Or iba pa po ito? Yan Ito yung yung starter pamanunan nila. O, diba? Ito yung start ticket. Nakita ko, nabasa ko lang, nakalagay dito sa likod. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Philippians 1:6. Parang napakaganda nga na sa trabaho natin or pinipili natin career na sa buhay natin, na maganda meron tayong bigger purpose nga. Tulad ni Chef doon, na sabi niya na hindi lang niya gusto magluto lang, di ba? Meron siyang public service na kaakibat din ng business niya. Tulad din natin ang Claypel, di ba? Na yun yung magandang goal natin sa buhay din. Something bigger than us. Galing mo doon, broski. Pwede na ako umuwi. O, tara. Ang galing mo doon. Huwag kailangan magbabay ka muna. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanonood sa atin. Simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, samahan niyo ulit kaming salubungin ng masaya at may makabuluhan ang umaga dito sa Good morning, Kuya! Ano daw?